Ma'am, may tatanong pa ho ako. What if ang namatay ay hindi po dito siya namatay sa Pilipinas? What if outside the Philippines or ito actual na talaga sa US siya namatay pero dito po siya inilibing sa Pilipinas. Paano po ba yung scope ng kanyang mga properties? Paano po ang gagawin? Kung sa US namatay, ang ano lang naman dyan is i-present yung death certificate niya galing sa US. Actually, nire-require nila ng apostilled yung death certificate. Pero minsan may pumapayag naman na kahit hindi na muna apostilled yung death certificate, pwede na yun. Pero dito talaga isi-settle yan sa Pilipinas. At saan po bang RDO tayo dapat mag-file? File anywhere po tayo, ma'am. File anywhere. Wow. Yun. Ang ganda Maganda naman yun, pala. actually. Oo. Oo. Kasi yung iba pong nag-a-avail ngayon, katulad last week, yung isang girl, isang matanda, galing pa ng Laguna. So, may property siyang minana, yung kanyang nanay, sa Alaminos, Pangasinan. Maaga, alas 4 ng umaga, nakapila na po sa BIR ng Alaminos. And hindi pa rin po natapos within the day. Kasi yung nakuha naming number is number 13. Maaga kami doon. Number 13, ang number ho niya, number 64. So, hapon na, 4:59, kami pa lang din yung na-serve. So, kailangan pa niyang pumila uli or pang kinabukasan pa. So, yun pala, pwede pala tayo mag-file anywhere. Ayun. Basta po ma'am, meron din condition yon. You can file anywhere basta yung decedent po ay walang registered business. Ayun. Oo. Pag So, may registered business, dun siya sa RDO kung saan nakarehistro yung business niya. Ayan, so napakaliwanag nung information niyo po, Ma'am Beth, sa mga nakikinig at sumusubaybay po sa amin sa Facebook Live. Yung mga nagsesettle po ng estate, hindi po pala natin kinakailangan pumunta kung saan namatay yung ating sinasettle na estate, yung decedent. Kung provided lang wala siyang business doon, pwede pala anywhere.